So nandito ako ngayon sa balay nila Jimboy at kasama natin ngayon si Nanay Lorna. So yan po ang ating tagahawak ng kamera ngayon mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Kumusta na kayo dyan? So ako ay nandito pa lamang sa aking higaan mga kababayan. So mag-ready na ako papunta doon sa ilan ni Jimboy. Kasi iabot ko yung gamot niya doon sa kanya mga kababayan. So nandito na yung mga gamot niya. Binili ko na para sa kanya ito mga kababayan. So para po ay makapahinga-hinga siya sa kanyang mga nararamdaman. So nakita ko kasi mga kababayan nga sobrang nahihirapan siya kasi lahat niya mga katawan ay gumagalaw-galaw, no? At ilang minuto lang kami nag-uusap ay siya ay talagang napapawisan. Sabi niya sa akin ay lalong gumagalaw daw yung kanyang katawan kapag magsasalita siya mga kababayan. So naawa talaga ako sa kanya. Sabi niya sa akin ay noong una daw ay ito pang daliri ang gumagalaw, itong dalawa. Hindi lang daw niya pinapansin. Akala daw niya ayos lang yun. So abutan ng ilang buwan, so namalayanan niya nga gumalaw na yung lahat niyang katawan mga kababayan. At sa ngayon ay sobrang hirap na po si Jimboy. Biruin mo ay maghapon at magdamag, yun ang kanyang maramdaman at gumaganon-ganon. So sobrang hirap. Siguro sa siguro yan, meron sigurong difference sa kanyang utak or may ugat ba nga na o di punta kabalo kay di man ta doktor. So nindot yun tanay paadtog doktor. Pero kinakausap ko naman yung taga-alaga sa kanya, yung siguro yung kanyang pamangkin. Pinunta na daw nila doon sa doktor nung nakaraan. Pero hindi ko pa nakausap, hindi ko pa na kung bakit hindi nila binalik doon sa ospital. So at least meron na tayong gamot mga kababayan. Pang ito niya, pang 2 buwan ito mga kababayan. Para makapahinga siya sa kanyang sakit. Sabi ng ng kanyang magulang na kapag makainom daw siya ng gamot, lang daw, titigil lang daw ng 2 oras. Pasalamatan lang natin mga kababayan yung taong nagpapadala ng pera para sa gamot ni Jimboy. Una mga kababayan, papasalamatan natin si Tita Dens. Nagpapadala siya ng 7,946. So ikadalawa ay si Ate Mer. So kini taga Panapo. Nag-invite sa amo sa unang nangaon. So gidala mi dito sa kananan sa Panapo mga babayan ng kauban ako ang team Pikim Bombay. So happy kayo may dito nga nangaon mga kababayan. So siya ay taga Panabo pero nasa sa gawas karon. Nagpadala siya ng 2,500. Ang pira nga natanggap ko ay abot ng 10,400
46. So ito na, nagbili ako ng gamot. Hindi ko ito naubos yung pera kasi yung gamot, naubusan sila ng gamot. So ang nabili ko ay ano lang, 160 piraso. So dalawang resibo ito mga kababayan, kasi na doon sa iba, doon sa isang bilihan, ito lang, ano lang ito, 54 lang mga kababayan ang una ko nga nabili. 54, hindi masyado makita. So nabayad ito ay ano, 2,133. So ito naman, ano ito, 96, 3,792 mga kababayan. So total ito ay ano, 5,922. Bilihan ko na lang siya ng isang sako ng bigas para meron silang makain doon. At least may gamot na naman si Jimboy at may bigas pa para hindi siya matumin doon mga kababayan. So bili tayo ng bugas ng ano, 25 kilos. Doon na lang tayo bibili ng mapula kasi nagmotor lang ako para malapit na lang ang kanilang bahay. So meron pa siyang natirang pera mga kababayan, 3,124. So yun na naman ang ibibili natin ng gamot para sa susunod nga buwan mga kababayan. Yun lang mga kababayan. Thank you so much sa nagpapadala at maraming salamat din sa lahat ng walang sawang nagasubaybay ng aking YouTube. So ngayon ay nag-iisa lang ako mga kababayan. Gusto kong puntahan si Nanay Lorna ngayon. Isama ko doon ila Jimboy. Sana maabutan ko si Nanay Lorna mga kababayan. Para yon ang gagawin kong cameraman. Baka hindi niya alam mag-cameraman. Yun mga kababayan, so nandito na ako sa bahay nila Nanay Lorna. So parang nandito lang siya ngayon kasi bukas yung kanyang bahay mga kababayan. Ito yung bahay ni Nanay Lorna mga kababayan. So puntahan natin at kakausapin natin siya. Kakausapin ko si Nanay Lorna. Kumusta na eh? Malipay ko gyud sir na naka. Ada mo gig? Nasa kuan sa uma sa langgoy. Sa langgoy mo? Oh. Karon pa mo niabot dire? Gahapon. Gahapon pa. Sa may lakaw ni Moro na kay lakaw? Wala. Wala kay lakaw. Bilang ko kay pahuway ko pag kuan hinlo sa kamutihan. Naglihinlo ka ng ano? Kamutihan. Na ikaw po sir, kumusta po sa pagpuyo? Okay la, okay ra gyapon. Kuan kanang kuyo gunon ta kadali dito sa kuan. Ila Jimboy. Balik ra ta. Imo kuan ba? Walay bugunit sa akong cellphone. Ikaw sa magkameraman. Sige, salamat. Kabalo ka magunit og cellphone? Tudloy lang ko kay Sige daw. Tama ko yung cellphone na isa dire. Try. Uy, naiwan. So, isasama muna natin si Nanay Lorna mga kabayan. Ito yung unang magkakameraman siya sa akin. pinipod ako gipalit pud kanang kuan sir. Hatag sa ako ang kwarta para pagsalihan dumanan. Ano yung kuan? Sa tawag anak, kurtina nga kuan. Para na ipaganda sa ako Paganda kwarto sa mga sir. kwarto. So paalis na po kami. Papunta kami doon nila Jimboy mga kababayan. So nandito ako ngayon sa balay nila Jimboy at kasama natin ngayon si Nanay Lorna. So yan po ang ating
tagahawak ng kamera ngayon mga kababayan. So dito siya sa likuran. Puntahan natin ngayon si Jimboy mga kababayan. So dala-dala ko na yung gamot at saka yung bigas. Dala ko na rin. So tayo na mga kababayan para makainom na po si Jimboy ng gamot niya. So let's go. Tara na eh. Kuya Jimboy mga kababayan. Dito na eh. So nandito po si Jimboy at ganun pa rin yung pakiramdam ni Kuya Jimboy. So gumagalaw pa rin yung kanyang katawan. Musta wala gyud tambal nga napainom sa imong kuan, papa? Wala gyud. So yung pagpunta ko dito at pagpunta ko dito mga kababayan sa ilang buwan na walang gamot ng tatay mo. Magpila ko bulan na. Mag-isa. So grabe yung pawis niya mga kababayan. Pinapawisan po si Kuya Jimboy. Dahil po ay laging gumagalaw yung kanyang kamay at yung mga paan. So ngayon ay nagpunta ako dito at meron akong dalang gamot para sa tatay mo at painumin mo na siya para makapahinga siya ng ilang oras. So yung ano lang, yung sample lang ang pinapakita ko doon sa bintahan ng mga gamot. So, mabuti na lang ay nagbigay sila sa akin ng mga gamot. Alakin ako yun naman. I-try natin mga kababayan at kainumin natin dito yung doktor. Doktor sa sorry na Naripipat lang siya nga basta. Try natin mga kababayan, kainumin natin si Kuya Jimboy para Bangon ka pa. pahinga po siya. Bangon ka. Mandoog din si tambal ang akunok. Kanor gaway. So ngayon mga kababayan, sa pinapainom na natin si Jimboy para makapahinga po ang kanyang katawan. So yan ay mga kabutin yan mga 2 buwan yung gamot ni Jimboy. Ikaw nang bahala magpainom sa kanya. At napili din ako ng bigas, 25 kilos para doon kayo makain dito. Kasi pagpunta ko dito yung nakaraan, sabi niya na wala ka dito. Punta ka doon sa bukid. Nananggit kang mais. So, nakita ko naman na may mais ka na naman dyan. No? May bugas mais ka na. So, may bigas mais at saka may bigas ka na. So, alala kasi ako kapag baka hindi ka pa nakauli. So, nagsiguro na ako palit ng bugas para sa inyong hadari. So, nagpasalamat lang ko dako sa Ginoong
doon ay mga tao nga malumong kasing-kasing nga handa mo taba. So, sila ay nagpadala ang tabang dito kay Jimboy sa iyang tambal. So, mahurot na at kasunod nga bulan mabalik ko kay mo. Nautan mo ko ng tambal dito sa balikan. Maura na akong napali. So, sunod bulan and mahurot na po na palitan na po na ito ang tatay ni mong tambal. Kaya na po may kwarta nga nabili para sa aya. So, kubalik na ang kumupali. Kumahurot na ang kumupali. So, ikaulit ako. Salamat yun kaayo sa inyong malamong kasing-kasing tabang nagpadala kay Kuya Jimboy para makapahuway siya siyang debate nga bukuro kanyang lawas. Labi na po siyang anak nga makapahuway po siya tungkol kay siya baya ang nagatiman siyang papa. Kung wala yung anak dire, ang papa niya ang nakatiman kay Jimboy. So, mga papapod niya nga tiguang na po kaayo. So, mag-reserve yun. Mayang pasalamat po ako sa inyo ha na hatag yun mo tapang dire kay Jimboy. Gusto pa ba, madam? Ha? Nag-uping ko. Okay na da? Oy. So, ano ang masabi mo sa ano ang masabi mo sa sponsor natin ngayon sa gamot yung tatay mo? Maraming salamat po sa inyo pagtulong sa amin. Salamat po sa gamot ni Papa. Maraming salamat po sa nagpadala sa tambal. Maura na. Ngaranin pa kanta ngaran na. Kita kapopil. Is-usan na kita kapopil. Pero luna. Tita Disi. No. Salamat po, Tita Disi. Sa gamot na nagpadalang po kay Papa. Sarok. Papakiyas. So, malaking tulong yan mga kabayan sa kanila. Dahil nakikita naman natin si Kuya na sobrang nahihirapan at napapawisan siya. Yun lang ang ginagawa niya araw-araw, gumagalaw yung kanyang mga binti at kamay. So, sobrang hirap po mga kababayan. At saka yung anak din niya ay ito na rin ang magawa niya. Alagaan niya yung papa na kapag wala na daw sila yung makain dito, so maghanap siya kung saan yung may magpasanggi. So, tutulong siya doon para makabigas sila. So, nakita ko naman mga kababayan na mayroon na silang bigas dito. Bigas na. So, ganun sana yung mga anak na handang magtulong sa kanilang mga magulang. So, sana po ay marami pa yung mga anak na pare tulad mo na kahit nahihirapan ka pero hindi ka susuko sa buhay. So, sana ipagpatuloy mo yung katapangan mo na minsan maraming mga hamon sa buhay natin pero hindi ka susuko. Hindi lang tayo susuko sa ating buhay. Pagpatuloy lang natin ang ating tungkulin bilang isang anak. So, kahit napapagod ka na sa paghahanap ng mga pagkain ninyo, so, ano lang, para yun lang hapon. Maning kamot ang yutang maning kamot ang yutang na
makakita ka pag maayos. So, maraming salamat po sa kay Tita na nagpadala mo sa kwarta para sa tambal ni Kuya Jimbo. Sana po ay huwag kayo magsawa na magapadala, huwag kayo magsawang magasubaybay sa akin mga kababayan para po ay marami pa tayong matulungan ng mga taong nahihirap. So yun lang po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat kayo dyan palagi.